Kung kayo po ay dumaranas ngayon ng pagyanig sa inyong pananampalataya, dumaranas kayo ngayon ng pagyanig sa inyong kalusugan, dumaranas kayo ngayon ng pagyanig sa inyong negosyo, sa inyong trabaho, o maging sa inyong relasyon, sa inyong pamilya, maaaring ito ay pangungusap ng Panginoon upang balikan natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, lalo po tayong maging masigasig upang patunayan natin ang pagkakatawag at pagpili ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sapagkat pag ginawa po natin to, ibig sabihin, there's no let up with every one of us. There's no reason for us to give up. There's no reason for us even para magpahinga po tayo. Hindi. Okay? Ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi tayo matitison. Alam niyo po, yung mga taong na-offend, forgive me pero yun yung mga taong walang ginagawa. Kasi meron silang time para i-harbor sa kanilang damdamin yung sinabi po nung tao patungkol sa kanya. Pero yung taong maraming ginagawa, yaman na nga siya. Kung yun ang isip niya sa akin, basta mahalaga, matapos ko itong ginagawa ko para sa Panginoon to. Alam niyo, ganun dapat ang attitude natin eh. Okay? Pansinin po natin to. Sino po ba sa atin narito ang hindi pa natin nakagat ang ating dila? Sino po ba dito intentionally kinagat nyo dila nyo? Para kayong siraulo pag ginawa nyo yun, di ba? Pero, di ba, there are times na sarap tayo sa kinakain natin, then accidentally nakagat po natin yung dila natin. Di ba? Pero hindi mo intensyon, napaaray ka tuloy, di ba? Minsan ganun din eh, sa relasyon natin bilang mga mananampalataya. Hindi natin intensyon na saktan ng isa't isa. Okay? But there are times na talagang ma-offend tayo. Pero sinasabi ng salita ng Panginoon, focus tayo. Doon tayo sa totoong pagkakatawag ng Panginoon. At ano ba yung totoong pagkakatawag sa atin ng Panginoon? Yung tayo humayo at mangaral ng mabuting balita. At tayo ay ituro natin ang mga sinasabi ng salita ng Panginoon. Bautismohan natin sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sapagkat yun ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon to fulfill the Great Commission. But if every time na tayo ma-offend, i-harbor natin yun, then we all have the excuse, the reason, para hindi po tayo magpatuloy sa paglapit sa Panginoon. Yan nga po ang dahilan kung bakit meron tayong ibang mga kapatid na simula nung pandemic hanggang ngayon, hindi pa umattend ng church. Sapagkat they have all the reasons para hindi po sila umattend sa church. Pero salamat, sapagkat ang bawat isa po sa atin ngayon ay nabuksan sa katotohanan. At pansinin po natin, mga kapatid, okay? Bagamat may vaccine na, pero nag-mutate yung virus ng corona. Tumitindi. Okay? Parang nag-iipon ng lakas eh. Di ba? At pagkatapos biglang magpapasabog. Tingnan niyo po nangyayari ngayon sa Indonesia, nangyayari sa Malaysia, nangyayari sa Thailand, di ba? Pero alam niyo ba kung anong tanging magiging dahilan para hindi po tuluyan makapanaig ang gawa ng kalaban na yan sa ating buhay? Is when we come to God, because there is no other cure for this virus except the blood of the Lord Jesus Christ, who covers you and me and every one of you who are watching us right now. There is no true cure to every sickness, disease, and infirmity except the blood of the Lord Jesus Christ. So, anong dapat natin gawin? Lalo po tayo dapat lumapit sa Panginoon. What is the true blessing in the shaking? The true blessing in the shaking is we become more like Christ. Nagiging katulad po tayo ng ating Panginoon. Because even the Lord Jesus Christ, He had to undergo in His lifetime a moment wherein God shook Him to the very core of His being. Inalaw ng Diyos na mayanig ang kanyang pagiging tao. In the Garden of Gethsemane, nanalangin siya sa ating Ama. Sabi niya, Ama, kung maaari, alisin po ninyo ang sarong ito ng pagdurusa sa akin. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Twice he prayed, and after the second time, he gave up his will and surrendered his will to the Father. But while he was hanged on the cross, ang pinakamahirap para sa kanya, sinabi ng ating Panginoon sa isa sa 7 huling wika, My God,
why have you forsaken me? That was the moment in time na nawala po ang presensya ng Diyos sa ating Panginoong Kristo. Because at that moment when He was hanged on the cross, the presence of God left Him. Because all the sins of mankind was laid on His shoulder. And the Father could not look at the Lord Jesus Christ. Because the entire sin of mankind was on the Lord Jesus Christ. That's why the Bible says in Isaiah chapter 53, there was no beauty in Him. Not because He was marred physically, not because nagkaluray-luray ang kanyang laman, but because at that moment in time, the ugliness of sin, the ugliness of our iniquity, the ugliness of our transgression was laid upon the Lord Jesus Christ when He was hanged on the cross. But still, after the third day, Jesus again rose from the dead. And Jesus declared that He has won the victory for you and for me, for every one of us who believe in the Lord Jesus Christ. Ipinangako niya na wala ni isa man po sa atin ang mapapahamak. Kaya nasa sa atin ang pagpapasya. Kung kayo po ay dumaranas ngayon ng pagyanig sa inyong pananampalataya, dumaranas kayo ngayon ng pagyanig sa inyong kalusugan, dumaranas kayo ngayon ng pagyanig sa inyong negosyo, sa inyong trabaho, o maging sa inyong relasyon, sa inyong pamilya, maaaring ito ay pangungusap ng Panginoon upang balikan natin ang ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, upang tayo po ay muling magsuko ng ating sarili sa Kanya, upang tayo po ay totoong lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at buong buhay na magpasako sa Kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Because today is the day